Good morning, sir. Welcome to Rizalda Luxury Hotel. How may I help you? Magiliw na bati ng receptionist kay Aiden. I just want to walk around here. Gusto ko makita ang buong area. You want a tour guide, sir? No need. Gusto kong mag-isa. Okay, sir. Enjoy po kayo. If you need anything, sabihin nyo lang. Matapos nun ay tumalikod na si Aiden at iginala ang paningin sa paligid. May ilang customer na nakasalubong niya ang pauwi na. At ang iba naman ay pa-check-in pa lang. Ay! Ayoko nang bumalik dito. Hindi ko gusto ang serbisyo nila. Anang isang babae na sambakol ang muka. Kaya natigilan si Aiden habang nakasunod ito ng tingin. Tro! Ew! Ang mga food nila, hindi kumakain. Kung hindi sobrang alat, napakadabang naman. Anang kasama nito. Ano? Pangit ang serbisyo ng hotel? Hindi totoo yun. Our hotel is one of the best dahil sa dekalidad na serbisyo. Inis niyang wika sa sarili. Saka napaisip na marahil iyon ang dahilan kaya bumabagsak na ang branch na iyon. Napabugas siya ng hangin dahil sa pagkadismaya at lalo pang nag-init ang ulo niya nang may makitang balat ng candy sa sahig. Ano to? Nasaan ba ang mga janitor dito? Isang babae ang namataan niya, nakakarating lang. Sa tingin niya ay isa ito sa mga janitress dahil sa suot nitong uniform. Psst! Anya sa babae. Nang mapatingin ito sa kanya, ay sinenyasan niya itong lumapit gamit ang isang daliri. Itinuro pa ng babae ang sarili upang makatiyak kung ito ba ang tinuturo niya saka nagpalinga-linga. Oo, ikaw. Sa'yo ko nakatingin, di ba? Pagsusungit ni Aiden. Sir, may kailangan po ba kayo? Nagtatakang tanong ng babae nang makalapit. Tatawagin ba kita kung wala? Ani Aiden, saka itinuro ang balat ng candy sa sahig. Naglilinis ba talaga kayo dito? Kaagad naman iyong pinulot ng babae, saka ipinamulsa. Pasensya na, sir. Ang totoo, kararating ko lang. Baka po hindi lang napansin ng janitor na sinundan ko. Shifting po kasi ang sked namin dito. Nangangatwiran ka pa. Whatever the reason, just make sure na name-maintain ang cleanliness sa lugar na to. Before you hired in this company, you have a proper training. Kaya bakit hindi nyo ina-apply yon? Panenermon pa rin ni Aiden sa babaeng napapakamot na lang. Sorry sir. Don't worry. Next time po, aayusin na po namin ang trabaho. Just make sure. Customer's first impression is very important. Paano ko ibabalikan ng customer kung unang bungad pa lang, basura na ang makikita nila? Ayusin niyo mga trabaho niyo. Hindi nakaimik ang babae at napakagat na lang ng labi. Saka ito tinalikuran na ni Aiden. Hala, sino kaya yun? Isa kaya siya sa mga boss dito? Ay hindi. Ang alam ko matanda na si Sir Romulo. Kamag-anak kaya? O baka VIP customer? Kaya maselan? Mukhang bigatin at mayaman. Ay, naloko na. Mawawalan na naman yata kami ng customer dahil lang sa balat ng candy. Ay, umanta ka talaga sa akin, Estong. Dahil hindi mo na naman ginawa ng maayos ang trabaho mo. Inis na wika ni Shane na ang tinutukoy ay ang kasamahan nitong janitor din. Matapos madismaya ni Aiden sa natuklasan sa isa sa mga branch nila, ay agad niyang kinausap ang lolo niya. Doon ay inis niyang inireport ang nangyari. Calm down, Aiden. Hindi mo naman kailangan magalit ng ganyan. It is just a piece of candy wrap. Ikaw na ang magiging bagong CEO ng kumpanya. You have to be more patient sa mga employee mo. It's not a simple issue, Lolo. Kahit na candy wrap lang yon, pwede pa rin makaapekto yon sa impression ng mga customer.
Paano kung sa susunod, hindi na candy wrap ang nakakalat doon? What if balat ng saging? Tapos may nadisgrasyang customer. Mabuti na yung pinapaalalahanan na sila kahit sa maliit na bagay lang. Okay. Mukhang ready ka na talagang maging CEO. Magpapatawag na ako ng meeting para maipakilala na kita sa kanila. Wait lang, Lolo. I have a plan. Gusto kong malaman ng reason kung bakit nalulugi ang branch natin doon. Anong plano mo? Gusto kong magpanggap na janitor doon para malaya ako makapag-imbestiga kung may anomalyang nangyayari. Oh, come on, Aiden. Normal lang sa business ang pagkalugi. Huwag mong masyadong dinidibdib. Pasasan pa ba at matatapos din ang problema roon? No, Lolo. I will be the next CEO in this company. Kaya dapat kumikilos na ako. Just give me 6 months. No, 3 months to solve the problem. Napabuntong hininga na lang ang matanda at hindi na tumutol pa. Matapos nga noon ay hinanda na ni Aiden ang sarili. At dahil matagal siyang nagstay sa ibang bansa, ay hindi siya kilala ng karamihan sa mga employee. Kaya wala siyang magiging problema. Hindi na rin siya nagkaroon ng problema sa mga papers dahil maging ang mga iyon ay naayos niya. Dahil sa pagkakaroon ng maraming koneksyon at dahil ang chairman mismo ang nag-recommend sa kanya, ay naging madali lang sa kanya ang makapasok. Ayos tala. Janitor pa talaga ang papasukan mo dito. Oh, model. Gandang lalaki. Ang kinis ng balat mo at mamula-mula. Ang tangkad mo pa. Ako nga pala si Istong Tol. Anong pangalan mo? Ako si Aiden. Tipid niyang tugon. Wow! Pati pangalan mo pang mayaman. Heto nga palang map at walis. Sipagan mo Maiwan na muna kita. Saan ka pupunta? Magpapahangin lang ako sa rooftop at magyoyosin na rin. Sa oras ng trabaho, magpapahangin ka? Oo, masanay ka na. Ganito talaga kami dito. Chill-chill lang habang sumusweldo. Kumindat pa ito sa kanya. Pero agad ring napahiyaw nang may isang babae ang sumulpot kung saan at pinilipit ang braso nito. Aray! Aray naman! Anong sabi mo? Chill-chill lang habang sumusweldo? Talagang ang tigas ng mukha mo, no? Gulat na gulat si Aiden, lalo na nang makilala niya ito, ang babaeng janitress na pinagalitan niya noong isang araw. Shane, my loves naman! Di ka na mabiro! Bitawan mo na ako! Aray! Aray naman! Daing pa rin ni Estong. Babaliin ko na tong braso mo. Total naman, walang pakinabang eh. Huwag naman, my loves. Paano ko makakapagtrabaho para sa future natin kung babaliin mo ang braso ko? Future mo mukha mo. Sa susunod na mahuli pa kitang nagpapasarap, tuluyan ko na talagang babaliin ang braso mo. Napalunok si Aiden. Napakatapang pala ng babae. Samantalang noong isang araw ay para itong maamong tupa. Bigla ay kinabahan siya. Baka kasi baliin din ito ang kamay niya pag nagkataon. Dahil doon ay dahan-dahan siyang tumalikod para iwan ang dalawa. Hoy, teka lang. Saan ka pupunta? Ikaw ba ang bagong janitor? Diba? Anong pangalan mo? Ako nga pala si Shane. Ang guide mo para turuan ka ng mga dapat mong gawin dito. Hindi humarap si Aiden habang napapalunok pa rin dahil sa kaba. Siya si Aiden, my loves. Ang tangkad, no? Akala ko nga papasok sa model. Janitor naman pala. Kinilatis naman ni Shane ang binata at napansin nga nito ang magandang bulto ng katawan ng lalaki. Hoy, humarap ka nga. Kinakausap kita. Bale, ako magiging senior mo dahil matagal na ako dito. At ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung papetik-petik sa trabaho. Sayang ang sweldo kung tatamad-tamad. Bakit ba ayaw mong humarap? Bungi ka ba, ha? Dahan-dahang humarap si Aiden
Kaya nanlaki agad ang mata ni Shane. Hindi dahil sa natatandaan niya ang lalaki, kundi dahil sa makilaglag panty na kagwapuhan ng binata. Hoy Shane, my loves. Huwag mo naman masyadong titigan. Sinasaktan mo ng feelings ko niyan eh. Ani Stong, ngunit siniko lang ito ni Shane. Aiden ba ang pangalan mo? Hindi Alden? Nangingiting tanong pa ni Shane, pero agad ring napawi ang ngiti at napalitan ng pagkagulat. Teka, namumukhaan kita. Ikaw yung... Paanong... Gulat na sambit niya, kaya sunod-sunod na napapalunok si Aiden. Kilala mo siya, my loves? Oo, siya yung inakala kong isa sa mga boss nung isang araw na pinagalitan ako dahil lang sa balat ng candy. Kasi may pagka-stricto talaga kasi ako pagdating sa kalinisan. May allergy kasi ako sa balat. Lumarawan ang pagkairita sa mukha ng dalaga. Ha! Loko ka? Tinakot mo pa ako? Kung umasta ka, feeling boss ka. O kaya isa sa mga VIP customer na diring-diri sa balat ng candy. Lumapit pa ang dalaga sa kanya habang pinagsusuntok ang isang kamay sa palad nito, kaya napaatras siya. Naalala mo yung ginawa mo? Sinitsitan mo ko at pinalapit gamit ang daliri mo. Ginawa mo kong aso? At hindi lang yun. Pinadugo mo pa ang ilong ko dahil sa kaka-English mo. Ginawa mo yun sa Shane, my loves ko? Aba, very very wrong yan. Nalilitan ka pa sa akin, tol. Lumapit pa si Estong sa kanya, pero napaurong nang mapalsin na hanggang dibdib niya lang ito, saka bumalik sa likuran ni Shane. Ay, ang tangkad pala. Hindi ko kaya. Hoy, siguraduhin mo lang na hindi ka kagaya nitong si Estong na tatamad-tamad. Kung hindi, makakatikim ka sa akin, ha? Oh, itong sabon. Anong gagawin ko dito? Tanong ni Aiden nang iabot sa kanya ang isang toilet cleaner. Titigan mo lang yan hanggang sa malusaw. Syunga ka talaga. Siyempre gamitin mo yan panglinis ng CR. Matapos ay sinuot sa leeg niya ang apron. Ano? Ako? Maglilinis ng CR? Nanlalaki ang matang bulalas ni Aiden. Ay wow! Gulat na gulat siya. Ano bang ina-expect mo na trabaho ng isang janitor, ha? Magpa-cute at magpalakad-lakad lang? Nako, kuhang-kuha mo ang gigil ko, ah. Halika na nga! Wala nang nagawa si Aiden nang hilahin na siya sa kamay ni Shane hanggang sa makarating sila sa isang CR. Sige na. Umpisahan mo na. Pagkatapos mo riyan, linisin mo rin yung sahig. Iniwan nito ang map sa kalumabas ng CR. Nang masigurong wala na ang babae, ay sunod-sunod siyang napabuga ng hangin. Ay, nakakainis ang babaeng yun. Hindi niya ba alam na ako ang magiging bagong CEO nila? Hangin ako. Wala akong panahon sa ganito. Nakita pa niya ang sarili sa salamin kung saan may hawak siyang toilet cleaner at nakasuot ng apron. Shit! Ano ba tong hawak ko? Inis niyang binitawan ang toilet cleaner, maging ang apron ay binalibag niya, saka mabilis na lumabas ng CR. Kailangan ko nang malaman kung mayroon bang anomalyang nangyayari dito para magawan ko na ng paraan. Saan kaya ako mag-uumpisa? Naalala niya ang sinabi ng customer na hindi masarap ang mga pagkaing sinaserve sa hotel. Kaya naman, sa kitchen area niya naisipang pumunta para magmasid. Samantala, matapos ang paglilinis ni Shane sa iba pang CR, naisipan niyang balikan si Aiden. Laking gulat niya na wala ang lalaki. Naku! Isa na namang pasaway at sakit sa ulo. Kabago-bago pa lang, tinatakasan na agad ang trabaho. Lumabas na siya ng CR para hanapin ang binata. Matagal niya ito bago nakita na nasa kitchen area pala. May sinisilip ito sa loob at nagkakandahaba pa ang leeg.
Pasimple niyang kinalabit ang balikat ni Aiden. Ngunit tinapik lang nito pabalik ang kamay niya. Loko to ah! Ani Shane, saka muling kinalabit ang binata. Huwag kang magulo. Kalabit ka ng kalabit. Nadidistract ako. Ano raw? Nadidistract siya? Sira talaga ang tuktok nito! Inis na bulong ni Shane. Tumabi siya kay Aiden para malaman kung ano ba ang pinapanood nito. Nakita nila ang mga chef na abala sa pagsa-cellphone. Wow! Busy sila sa cellphone. Biruin mo, ganyan lang ginagawa nila pero sumasweldo ng malaki? Ano, napapasana all ka na ba? Sarkastikong wika ni Shane. Hindi talaga maganda yung ginagawa. Naputol sa pagsasalita si Aiden at dahan-dahang nilingon ang nagsalita na nasa tabi lang niya. Gulat na gulat pa ito at natutop ang dibdib dahil sa nanlalaking mata ni Shane. Nakakagulat ka naman. Mahinang sabi ng binata, pero pingot sa tenga ang tinugon ng dalaga. Aray! Wait! Ang tenga ko, baka matanggal! Bakit mo iniwan ang trabaho mo? Ikaw talaga! Sabi ko na nga ba, at isa ka ring sakit sa ulo eh! Ano kasi? Aray! Bitawan mo muna ang tenga ko! Ano idadahilan mo? Sige, magsalita ka. Siguraduhin mo lang na reasonable yan. Dahil kung hindi, yari ka sa akin. Nagugutom lang ako kaya ako nandito. Hindi kasi ako nag-breakfast bago ako pumasok. Anong feeling mo nasa bahay ka? Kapag nagutom, pwedeng kumain kahit nasa trabaho? Ang kumpanya ba dapat ang mag-adjust sa'yo? Tandaan mo, bayad ang bawat minuto mo rito. Kaya wag mong sayangin. Balik sa trabaho. Wait, pwede ba? Hayaan mo muna ako dahil may kailangan na akong gawin. Importante to. Ano bang gagawin mo? Magpapaluto ka sa kanila ng pagkain? Customer ka ba dito? Napahugot ng malalim na hininga si Aiden. Nakita mo ba yung inaasal nila? Sa oras ng trabaho, naglalaro at walang ginagawa. Oo, parang ikaw. Pupasok lang ang mga iyan dahil sa sweldo, pero hindi naman ginagawa ng maayos ang trabaho. That's why I'm telling you na dapat may gawin tayo. Pagsabihin natin sila at pagalitan. O kaya, aray! Ang tenga ko! Hiyaw nito nang muling pingutin ni Shane ang tenga nito. Bago mo sitahin ng iba, tignan mo muna ang sarili mo. Ikaw nga rin eh. Hindi mo rin ginagawa ng maayos ang trabaho mo. Ikaw, sumusobra ka na. Inis na tugon ni Aiden. Natigilan sila sa pagtatalo nang may marinig silang papalapit sa kanila. Kaya hinilan na niya si Aiden para tumakbo. Bakit ba tayo tumatakbo? Hindi ba natin sila pagsasabihan o isusumbong? Bilang kasama nila sa trabaho, pwede nating gawin yun. Ani Aiden ng mapahinto at abot ang hingal. Isumbong? Pagalitan sila? Tss, maniwala ka sa akin. Wala tayong mapapala. Bakit wala? Pwede natin silang kunan ng video bilang katibayan na nagpapabaya sila. Tapos, ipakita sa manager para maparusahan sila. Nagpapatawa ka ba? Kasabwat rin nila ang manager dito. Kapag ginawa natin yun, sibak tayo sa trabaho. At ayoko mangyari yun. Kung ako sa'yo, magbulag-bulagan ka na lang at gawin ng maayos ang trabaho mo. Napatiimbagang si Aiden. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makuha na ng video ang mga iyon para maipakita sa lolo niya. Nang sa gayon ay maparusahan ang mga ito. Masyado kasing mabait ang lolo niya at baka hindi siya paniwalaan kaya kailangan niya ng matibay na ebidensya. Maghagdan na lang tayo. Sira ang mga elevator dito. Anong sabi mo? Pero kakagamit ko lang ng elevator kanina. Okay naman. Oo, pero ngayon sira na yan. Maniwala ka sa akin. Sumpungin ang mga elevator dito. Hindi kasi inaayos ng mga technician. Wala silang ibang ginawa kundi ang magtong-it doon sa rooftop. Inis muling wika ni Shane.
Hindi makapaniwala si Aiden sa narinig. Kailangan niya na talagang kumilos. Pero paano niya gagawin iyon kung bantay sarado siya ng dalaga? Sa huli ay pinili pa rin niyang gumamit ng elevator para makatiyak na totoo ang sinasabi ni Shane. Hoy! Sinabi ng si Ryan eh! Napilitan na ring sumabay si Shane. Sa isiping tatakasan na naman siya ng binata. Sa kalagitnaan ay bigla ang tumigil sa pag-andar ang elevator. Muling umandar at bigla-biglang humihinto. Kaya napatili si Shane at napayakap pa kay Aiden. My goodness! Nakakatakot! Ayoko pa mamatay! May mga kapatid pa akong pinapaaral. Kasalanan mo to eh! Sinabi ko na diba, nasira ang mga elevator. Pero hindi ka naniwala! Huwag kang ang OA. Hindi ba tayo mamamatay? At saka pwede ba? Huwag mong itapat yung bibig mo sa tenga ko. Baka mabasag yung eardrum ko sa lakas ng tili mo. Puro kakalokohan! Muli itong napatili nang umalog pa ang elevator. Kaya lalo itong napayakap at sumubsob pa sa dibdib ni Aiden. Wait, chancing ka na. Nangingiting sita ni Aiden. Kaya naman, pabigla rin kumalas si Shane at nag-angat ng tingin, kaya nagtama ang mga mata nila. Hindi mapigilang mapaawang ang bibig ni Shane dahil sa makalaglag na panty na kagwapuhan ng binata. Habang si Aiden naman ay nangingiting nakatitig din sa dalaga. Sa kanya itinikom ang bibig ng dalaga. Baka pasukan ng langaw. Alam kong gwapo ako pero huwag mo naman masyadong ipalata na sobrang na-attract ka sa akin. Uunahan na kita pero baka masaktan lang ang damdamin mo kapag Aray! Hiyaw niya at halos maduling dahil sa sakit. Matapos sipain ni Shane ang pagkalalaki niya. Ang yabang mo ah! Hindi kita type no? Bakit si Junjun ko ba? Sunod-sunod siyang napamura habang sapo ang pagkalalaki. Tawang-tawa naman si Shane pero agad ring natigilan nang biglang kumundap ang ilaw sa loob ng elevator at muli itong napatili at muling napayakap kay Aiden. Sumubsob pa ito sa malapad at matigas sa dibdib ng binata. Wow! Relax! Yung Junjun ko, nasasagi mo. Bastos! Inis na sigaw pa ni Shane at takmang sasapakin pa ang binata pero bumukas ang pinto ng elevator. Bumungad sa kanila ang mga nag-aabang na mga tao kaya mabilis na ring lumabas si Shane. Sira ang elevator kaya hindi nyo pwedeng gamitin. Paalala ni Aiden sa mga ito. Ano? Sira na naman? Wala na talagang magandang nangyari sa hotel na to. Inis na wika ng matabang babae saka umalis na. Bakit kaya hindi na lang nila isara itong hotel? Puro kapalpakan. Masyado na kaming naaabala. Anang isa pa na nag-walk out na rin, kasabay ng iba pa. Ano bang ginagawa ng mga maintenance team nyo rito? Di ba nila inaayos ang mga sirang elevator? How about the manager? Wala ba siyang action about the customer's complaint? Shit! This is crazy. May gigil sa boses na wika ni Aiden. Hay! Ang daming satsat! Sa tingin mo ba may magagawa yung rants mo? Gawin mo na lang ang trabaho mo. At huwag ka nang dumagdag sakit ng ulo ko. Kotang-kota na nga ako pagdating sa kanila eh. Ano pang hinihintay mo? Kilos na! Napilitan nang bumalik si Aiden sa CR para hindi na niya marinig ang talak ni Shane. Ay, hindi ako makapaniwala na kailangan ko pang maglinis ng CR. Bad trip naman oh. Hindi naman kasi kailangan na bantay sarado ako dito. Masyado na akong naaabala. Pag nakunan ko na ng video ang mga mokong na yon, aalis na rin ako at umanda sila sa pagbabalik ko. At yang si Shane, sigurado ako na luluwa ang mga mata niya. Luluhod siya at pagmamakaawa sa akin, napatawarin ko siya. Ngingiti-ngiti niyang wika, saka napahawak sa tenga. Sinipa niya si Junjun. Ang sakit nun ah.
Pero tapat siya sa trabaho niya. Okay na rin. Pwede ko pa rin siyang patawarin. Lalong lumapad ang ngiti niya nang maalala ang pagyakap ng dalaga sa kanya at ang pagtama ng mga mata nila. Pero maya-maya lang ay inis na niyang sinaboy sa bawal ang toilet cleaner saka pinindot ang flush. Okay na yan. Palabas na siya ng CR nang masalubong niya si Shane sa pintuan. Nakakagulat ka. Bakit ba masyado kang bantay sarado sa akin? Baka mamaya, magkapalit na tayo ng mukha niyan. Kasi po, kailangan ko tong gawin para makasiguro na ginagawa mo talaga ang trabaho mo. O ano, tapos ka na? Oo. Hindi mo ba naamoy? Ang bango na ng CR. Magpunas ka na sa sahig. Heto ang mop. Muli siyang napakamot ng ulo, pero naisip pa rin niya na magpakitang gilas para hindi na siya nito bantayan pa sa mga susunod na araw. Nilublob niya ang mop sa balde, saka iyon basta na lang pinunas nang hindi pinipiga. Kaya naman, naglawa sa sahig. At dahil hindi naman sanay humawak ng mop, ay nasagay pa nito ang balde at tumapon sa sahig ang laman nun. Anong ginagawa mo? Naglalaro ka ba? Duda na talaga ako sa'yo Marunong ka ba talagang maglinis? Sa taranta ni Aiden na mapunasan kaagad ang natapong tubig sa sahig, ay nadulas pa siya. Nabitawan niya ang mop at bumagsak iyon sakto sa ulo niya. Kaya nagmistulan iyong wig. Napapaamang na lang si Shane at natutup ang bibig dahil sa nangyari sa kanya. Tol, ano nangyari? Bakit nagsiswimming ka na riyan? Para kang palaka Gulat na tanong ni Estong nang dumating. Yung balakang ko, parang nabali yata. Aray! Tawang-tawa naman si Estong habang tinatanggal ang mop sa ulo niya at tinulungan siyang makatayo. Kaya mo ba talagang maglinis? Nakakabigla ka. Sabi ko na nga ba, hindi ka pang janitor. Sino ba nag-hire sa'yo Mas bagay yata sa'yo maging security guard. Ay nako, ang laki mong tao, ang laki mo ring engot. Magpalit ka na lang ng uniform. Ako nang bahala dito. Estong, samahan mo siya at bigyan ng bagong uniform. Paika-ikang naglakad si Aiden. Hawak ang balakang habang sunod ng tingin ni Shane na hindi alam kung tatawa ba o maiinis. Ang lalaking yun, parang hindi sanay maglinis. Talaga nga kayang hindi pa siya kumakain ng breakfast kaya lalampa-lampa. Palabas na ng locker room si Aiden noon nang muling masalubong si Shane. Tss! Ikaw na naman. Wala ka bang Natigilan siya nang iabot sa kanya ni Shane ang paper bag. Oh, kumain ka muna para may lakas ka. Sabi mo hindi ka pa nagbe-breakfast, di ba? Tanghalian ko sana yan. Pero sige, sa'yo na. Bibili na lang ako ng pagkain mamaya. Ang daya. Bakit pag ako nagutom? Hindi mo ko binibigyan ng pagkain. May favoritism ka na. Kakamot-kamot na wika ni Estong. Che, bakit ka magugutom? Wala ka namang ginagawa. Halika na, magtrabaho na tayo. Hinila na ni Shane si Estong palayo sa locker room. Hindi naman talaga gutom si Aiden ng mga oras na iyon. Pero na-curious siya sa mabangong amoy ng garlic kaya kinuha niya ang baunan sa loob ng paper bag. Mabuti rin naman pala ang puso niya kahit paano. Sige na nga, hindi ko na siya papaluhurin para humingi ng tawad sa akin. Pumwesto si Aiden sa lamesa saka binuksan ang lunchbox. Kaagad sumalubong sa kanya ang mabangong amoy ng tortang talong na may maraming garlic. Mukhang masarap to Kahit mabunga nga siya, masarap naman siyang magluto. Matapos nun ay hindi na siya nagpasaway pa kay Shane. Napilitan na siyang gawin ang utos nito para hindi na siya bantayan ng dalaga. Nang sa gayon ay maisagawa na niya ang plano. Kinabukasan ay kaagad siyang sinalubong ng dalaga. Oh, bakit?
Namiss mo ba ako kagad? Nangingiting tanong ni Aiden. May meeting tayo at ikaw na lang ang hinihintay. Bakit ba ngayon ka lang? 5 minutes ka nang late. Hinila na siya ni Shane papunta sa meeting room. Pinag-usapan sa meeting ang nangyaring pagmamatsyag sa mga staff. Kaya nagkatinginan naman sina Shane at Aiden dahil sila ang tinutukoy na nagmamatsyag. Winawarningan ko lang kayo kung sino man yun. Huwag niyo nang tangkain pang ulitin ang ganun. Kung may plano man kayong isumbong kami, hindi kayo magtatagumpay dahil hindi naman kayo paniniwalaan. Makasama na lang kayo, okay? Ako si Manager Manuel Alfanta. Matagal na ako sa hotel na to, kaya hindi niyo na ako masisira. Yan pala ang manager dito. Inis na wika ni Aiden. Oo, gaya ng sinabi ko sa'yo, mahirap kalaban yan. Kaya manahimik ka na lang kung ayaw mong matanggal sa trabaho. Makisama na lang kayo guys. Total naman, pare-pareho tayong nakikinabang. At yung mga baguhan, gawin nyo mga trabaho nyo. At kapag nakapasa kayo sa amin, pwede nyo na rin gawin ang mga ginagawa namin. Pagmamayabang pa ng isang lalaki. Hindi na nakatiis pa si Aiden. Tumayo siya habang kuyom ang kamao. Kung hindi mo na kaya magtrabaho dito at sinisira mo na lang ang magandang pangalan ng hotel, then leave. May gigil sa boses na wika ni Aiden. Nanlalaki naman ang mata ni Shane na hinihila pabalik sa pagkakaupo ang binata. Pero hindi siya natinag. Hoy! Anong ginagawa mo? Loko ka! Madadamay pa ako sa'yo. Ayoko mawalan ng trabaho. Bulong ni Shane. Ano? Anong sabi mo? Hoy! Sino ka ba? Ha? Hindi mo ba ako kilala? 20 years na ako sa hotel na to bilang maintenance. Kaya wag mo akong tuturuan ng dapat kong gawin. May habang na tugon nito, habang gigil na ring ipamukha ni Aiden kung sino nga ba talaga siya. Hindi mo ako kilala? Well, ako lang naman ang magiging... Siya ang bago nating janitor! Singit ni Shane. Pasensya na kayo mga sir, madam Hindi niya po alam ang mga rules dito. Hayaan nyo, tuturuan ko ang isang to. Sasagot pa sana si Aiden, pero tinakpan na ni Shane ang bibig niya. Pinagtawanan pa sila ng mga naroon na tila tinutudya sila. Baguhan ka pa lang pala. Kung masta ka, parang ikaw ang boss. Panunuya pa ng lalaki. Teka, parang kayo yung kahapon Oo, tama. Naalala ko ang suot yung uniform. Sita ng isa sa mga chef. Totoo ba yun? Kayo nagmamasid sa kanila kahapon? Tanong ng manager. Sir, kasi sinamahan ko lang siya na umikot sa buong area para alam niya kung saan siya maglilinis. Hindi po kami nagmamasid. Muli sanang sasagot si Aiden dahil gusto niya nang sumabog sa galit nang halos maduling siya sa sakit nang pigain ni Shane ang betlog niya. Tumahimik ka na at huwag ka nang sumagot. Kundi, babaliin ko tong braso mo. Pasimpleng bulong sa kanya ni Shane habang nakangiti sa manager na kalaunan ay umalis na rin sa harap nila. Hindi ko braso yun. Si Junjun yung pinipiga mo. Kaagad namang nabitawan ni Shane ang bagay na iyon habang bigla ay naging kamatis na pula ang mukha nito. I'm warning both of you. Next time na may makahuli sa inyo na may kakaibang kinikilos, tatanggalin ko na kayo. Hindi na nakaimik ang dalawa. Wala na kasing lakas si Aiden dahil sa ginawang pagpiga ni Shane kay Junjun. Habang tila gusto nang himatayin ni Shane dahil sa labis na hiya. Hanggang sa namalayan na lang nila na sila na lang ang nasa meeting room. Hoy, Shane. Kailangan mo akong panagutan. Dahil nahawakan mo na si Junjun ko. Ayos ka rin, no? Bakit ba palagi mo tong pinag-iinitan? Pagbibiro ni Aiden, hindi umimik si Shane na tila gusto nang maiyak. Biro lang. Strict ang parents ko, no? Aniya saka tumawa.
Alam mo, hindi mo na sana ako pinigilan kanina eh. Gusto ko lang silang ipahiya pag nalaman nila na ako ang… Naputol sa pagsasalita si Aiden ng isang sapak, pingot at tadyak ang binigay sa kanya ng dalaga. Aray! Teka! Tama na! Biro lang naman yung kanina. Hindi kita ipapanagot dahil sa pagpiga mo sa Junjun ko. Buisit ka! Nang dahil sa'yo, muntik na rin akong mapahamak at mawalan ng trabaho. Hoy! Kung di mo kailangan ng trabaho at sarili mo lang ang binubuhay mo, pues ako hindi. May mga kapatid akong pinapaaral. Gusto ko silang bigyan ng sariling bahay para hindi na sila makitira sa mga tiyahin namin na hindi naman pamilya ang tingin sa amin. Naiintindihan mo ba? Kung di mo kailangan ng trabaho, lumayas ka na dito at huwag ka nang mandamay. Matapos ay mabilis nang nilisan ni Shane ang kwartong iyon habang naiwang napapaamang si Aiden. Nakakainis! Kaya pala ang lambot nung piniga ko. Akala ko kamay. Shit! Nakakahiya! First time kong makahawak ng ganun. Ani Shane sa kabinahid ang luha sa mata. Kaagad dumiretso ang dalaga sa pantry para saglit pakalmahin ang sarili dahil sa nangyari. Kinuha niya ang cellphone sa bag at nakipag-video call sa kapatid. Mayen, kumusta kayo? Nasaan si Ichan? Okay lang ate. Si Bunso kasama si Chang. Nasa palengke sila. Matamlay na tugon ni Mayen. Pero kasi nilang alam na kapag sinasama ng tiyahin ang bunso nila ay pinagtatrabaho ito. Pinag-aalok ito sa mga tao na buhatin ang mga pinamalengke papunta sa sakayan kapalit ng kaunting barya. Sa edad na 15 ay alam ni Shane na napakahirap ng ganoong trabaho dahil danas niya rin iyon noon nung nasa ganoong edad siya. Noong una ay mariin niya iyong tinututulan pero isinusumbat lang ng tiyahin sa kanila na ito ang kumupkop sa kanila noong namatay ang kanilang mga magulang at anito pa na hindi kasya ang perang pinapadala niya. Kulang pa sa pangtuwisyon ng kapatid na si Mayen. Ate, wag ka nang malungkot. Kunting tiis na lang oh. Ilang buwan na lang, gagraduate na ako. Pag nakakuha na ako ng magandang trabaho, lilipat na tayo. At ikaw, aalis ka na dyan. Ikaw naman ang pag-aaralin ko. Nangingiting wika ni Mayen, kasabay na nagbabantang luha sa mga mata nito. Napatango naman si Shane, sa kapinahid ng luha at matamis na ngumiti. Sige na ate, ihahanda ko lang yung uniform na pangpasok ko. Ingat ka riyan ha, huwag kang magpapagutom. Ingat rin kayo ni Ichan dyan. Sa susunod na linggo, magpapadala ulit ako ng pera sa inyo. Salamat ate. Matapos ay pinatay niya na ang koneksyon habang pinapahid pa rin ang luha. Ngumiti siya ng matamis, kasabay ng pag-asa na malapit na ring matapos ang pagtitiis nila. Ilang buwan na lang ay magkakasama na rin sila sa iisang bahay. Natigil siya sa pag-e-emote nang may tumikhim sa likuran niya. Nang lingunin niya ay si Aiden pala. Seryoso ang mukha nito dahil narinig nito ang kwentuhan nilang magkapatid. Iyakin ka rin pala. Kanina lang, napaka-violente mo. Hindi kaagad nakaimik si Shane. Muli naman niya kasing naalala ang ginawa niyang pagpiga sa Junjun nito. Sa sobrang taranta niya kasi ay hindi niya natignan ang hawak. Ang akala niya talaga ay braso iyon. Kung bakit naman kasi nakatapat ang braso ng lalaki sa harapan nito. Sorry kanina. Nadamay ka patuloy. Promise, hindi na ako magiging pasaway. At gagawin ko na ng maayos ang trabaho ko. Mabuti naman, para kahit paano. May natitira pa ring tapat na nagtatrabaho dito sa hotel. Kahit iilan lang tayo. Napakabait kasi ng big boss natin. Kahit pabagsak na ang hotel, hindi pa rin nila pinapasara. Siguro dahil ayaw niyang mawalan ng trabaho ang mga employee.
Kaya nga kahit sobrang toxic na rito, pinili ko pa rin magstay bilang pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan nila. Lalo na noong nakaraang pandemic, hindi sila nagkulang sa pagbibigay ng financial support sa mga tauhan nila. Kaya promise ko sa sarili ko, dito lang ako sa Elizalde Luxury Hotel, kahit ano pang mangyari. Huwag ka nang mag-alala dahil hindi magsasara ang hotel. Balita ko kasi tinututukan na ito ng bagong CEO ng company. Talaga? May bagong CEO ang kumpanya? Oh, balita ko, mabait din yon. At higit sa lahat, guwapo. Guwapo ang bagong CEO? Sobrang guwapo at malakas ang appeal. Balak niyang linisin ang maruming pamamalakad dito sa hotel at tatanggalin niya ang mga hindi deserve magstay dito. Namimilog naman ang mata ni Shane dahil sa narinig. Iyon kasi ang pinakahihintay niya, ang maturuan ng leksyon ang mga abusadong tauhan. Mula sa mataas na posisyon hanggang sa mababa, wala siyang pipiliin. Kahit 20 o 30 years pa yan. Basta abusado, tatanggalin yan. Talaga? Teka, paano mo nalaman? Pinagdaloloko mo lang yata ako eh. Hindi kita niloloko. Takot ko lang sa'yo. Ani Aiden, saka tinakpan ang dalawang tenga. Bakit mo tinatakpan yung tenga mo? Mahirap na. Baka kasi pingutin mo na naman ako. Ang bilis at haba pa naman ng braso mo. Tawang-tawa si Shane dahil sa sinabi nito. Pero natigilan siya nang mapansin na sumeryoso ito habang nakatitig sa kanya. Oh, bakit? Mas maganda ka kasi kapag nakangiti. Mas bagay sa'yo. Kaya sa'yong palagi kang nakasimangot. Muling namilog ang mata ni Shane, kasabay ang pagpula ng pisngi at pagdagundong ng kanyang dibdib. Ilang segundo silang nagtitigan na tila tahimik na nag-uusap ang kanilang mga puso. Shane, my loves, may problema tayo. Humahangos na wika ni Estong nang dumating ito. Anong problema? Nagtatakang tanong ni Shane. May isang customer kasi na nagre-request ng food sa room niya. Kaso walang sumasagot sa tawag niya, kaya intusan niya ako. Kaso walang chef. Natutop ni Shane ang noo dahil sa magkahalong inis at pag-aalala. Ano? Walang chef? Ay, ano ba yan? Ani Aiden at inis na sumuntok sa kawalan. Paano na yan? Anong gagawin natin? Kailan lang may nagreklamo na sira raw ang shower nila tapos walang available na mag-aayos? Ay, ano bang klaseng hotel to? Ani pa ni Estong. Ako na magluluto. Kaagad na pagpresenta ni Shane na nagpalingon sa dalawa. Kaya mong magluto? Gulat na tanong ni Estong. Oo naman. Kung di mo na itatanong, laging ubos ang inilalako kong panindang ulam noon. Masarap ako magluto. Napakamot naman sa ulo si Estong. Ay, ibang pagkain na pangkalye kesa sa pagkain na sinaserve dito. Dapat yung pagkain pang sosyal, yung pang mayaman. Anong pangkalye? Baka kapag natikman mo ang luto ko, isipin mo, isa akong professional chef dahil sa luto ko na pang restaurant ang lasa. Sige na, ikaw na lang ang magluto para doon sa customer. Ano? Papayagan mo siya magluto? Shane, my loves, wag na. Baka lalo pang masira ang pangalan nitong hotel eh. Natikman ko na ang luto niyang tortang talong. Napakasarap. The best. Wala nang inaksaya pang oras si Shane at mabilis na niyang tinungo ang kitchen. Kasunod si Aiden. Ha? Tortang talong? Naloko na. Kamot ulong wika ni Estong, saka sumunod sa dalawa. Gumawa si Shane ng fried rice omelette at hindi naman siya nabigo dahil sobrang nagustuhan iyon ng customer at nag-abot pa ito ng malaking tip sa kanya. Oh, ano Estong? Bilib ka na ba sa akin? Akala mo siguro basahan at sabon lang ang kaya kong hawakan, no? Anya kay Estong na hindi na nagawang magsalita dahil wala itong lubay sa pagkain ng fried rice omelette na niluto niya. Ang galing mo, Shane.
Alam mo, halos nasa iyo na ang lahat. Maganda, magaling magluto, mabuting tao, at matapang. Papuri ni Aiden na noon ay kumakain din. Namilog naman ang mata ni Shane kasabay ng pamumula ng pisngi dahil sa papuring iyon ng binata. Muli na namang kumabog ang dibdib niya habang nakatitig sa ngiting-ngiting binata. Maganda ako para sa kanya. Aniya pa sa sarili. Shane, my loves, bakit hindi chef ang pinasukan mo rito? Ang galing mong magluto. Ikaw na lang ang pumalit sa kanila. Hoy, mula ngayon, tigilan mo na ang pagtawag sa kanya ng ganyan. Nakakasukat, nakakarindi sa tenga. Paninita ni Aiden. Nang ano? Yung Shane, my loves? Sinadya ko yon para wala nang magtangkang manligaw sa kanya at isipin ng marami na girlfriend ko siya. Hindi mo siya girlfriend at hindi mo pagiging girlfriend. Bakit ba pinangungunahan mo? Si Shane dapat ang magsabi niyan. Hoy, sundin mo ako kung ayaw mong tirisin kita. Kinuweliyuhan nito si Estong at piniga ang ilong. Aray, ganyanan na. Dinadaan sa tangkad at sa gandang lalaki, ha? Tama na nga kayo riyan. Ang totoo, high school lang natapos ko. Dahil sa hirap ng buhay namin mula nang mamatay ang mga magulang ko. At yun nga, naglako ako ng ulam para may pangtustos sa pag-aaral ng mga kapatid ko. At nang dumuntong sa tamang edad, nakapasok na ako rito. Swerte ko nga, dahil kahit hindi ako nag-college, natanggap pa rin ako. Talagang may puso para sa mga mahihirap ang mga big boss natin. Kawawa ka naman pala, Shane, my loves. Hindi bale, pag tayo nagkatuluyan, hindi mararanasan ng 3 anak natin ang hirap na naranasan mo. Hoy, huwag kang mangarap. 3 anak. 3 suntok gusto mo? Pagtutol pa rin ni Aiden. Bakit ka kumukontra? Ikaw ba ang boyfriend niya? Hindi naman, di ba? Sa kilos mo para kang nagsiselos. Teka, nagsiselos ka? May gusto ka ba sa Shane, my loves ko, ha? Nagtama ang mga mata nila ni Aiden habang pinamumulahan ito ng mukha. Hindi man aminin ni Shane pero hinihintay niya ang magiging tugon nito. Wala no. Nasabi ko lang yan kasi, basta, tumigil ka sa pangangarap mo na kayo magkakatuluyan. Tumigil nga kayong dalawa. Sipain ko kayong pareho eh. Balik na sa trabaho. Tandaan nyo, bayad ang bawat minuto natin. Kaya wag niyong sayangin. Inis na wika ni Shane matapos madismaya sa naging tugon ni Aiden. Saka nagpa siyang iwan na ang mga ito. Uy, Shane, my loves, hintayin mo ako. Napabuga na lang ng hangin si Aiden habang sunod ng tingin ang dalawa. Muntik na ako dun. Ay, ano pang nangyayari sa akin? Kaya ako nandito para lutasin ang problema ng hotel. At di para magkagusto lang sa isang janitress. Nanlaki ang mata niya at natutop ang bibig. Ano? Ako? May gusto kay Shane? No, erase. Natutup niya ang sentido habang napapapikit ng mariin. Come on, Aiden. Focus to your mission. Remember this. You need to take action para sa mga abusadong mga tauhan. Okay? Focus. Huminga siya ng malalim, saka naramdaman ang basahan na tumama sa kanyang muka, kaya napamulat siya. Ano bang ginagawa mo? Magtrabaho ka na! Bulyaw sa kanya ni Shane, saka muli siyang dinalikuran. Ang babaeng yun talaga. Ay, hindi na talaga ako makapaghintay sa magiging reaksyon niya kapag nalaman niya na ako ang bagong CEO. Aniya sa kainis na dinampot ang basahan. Kinabukasan ay nagpa siya na si Aiden na gawin ang plano. Hindi na siya pwedeng magtagal sa hotel na yun dahil gusto niya lang maparusahan ang mga abusado. Bit-bit ang cellphone ay balak niyang kunan ng video ang mga naglalaro ng tong-it sa rooftop. Paakyat na siya ng hagdan nang harangan siya ni Shane. Saan ka pupunta?
May balak ka na namang gawin, no? May kailangan na akong gawin. Please, wag mo na akong pigilan. Close na tayo, di ba? Anong close ka riyan? Pagdating sa trabaho, walang kaibig-kaibigan. At saan ka pupunta, ha? Sa rooftop? Anong gagawin mo ron, ha? May bit-bit ka pang cellphone. Siguro maglalaro ka rin ng ML dun, no? O kaya online bingo. Nako! Pinanginigan na naman ako ng laman sa'yo. Hindi ko gagawin yon. Gusto ko lang silang kunan ng video habang may ginagawang kalokohan sa oras ng trabaho. Tumigil ka! Tapos kapag nahuli ka, damay na naman ako. Akin na nga yung cellphone at magtrabaho ka na. Pilit nitong inagaw kay Aiden ang cellphone. Wait lang, Shane. Please. This time, hayaan mo na ako. I really need to do this. They don't deserve to stay here in my hotel. That's why I need to take action. Anong pinagsasabi mo? Kung makapagsalita ka, parang ikaw ang may-ari. Pa-English-English ka pa. Batukan kita eh. Natigilan naman si Aiden at kinalma ang sarili. Kumalma ka, Aiden. Huwag kang bibitaw sa character. Isa kang janitor at hindi isang CEO, okay? Aniya sa sarili. Alam mo, gets ko naman yung inis mo eh. Pero wala tayo sa posisyon. Darating din ang araw na makakahanap sila ng katapat na magbubunyag sa kalokohan nila. Maghihintay. Kailan pa? Ngayon na ang tamang oras. Hindi ako papayag na sumweldo sila kahit isang sentimo galing sa kumpanya ng mga Elizalde. Nabakunot ang noo ni Shane dahil sa mga pinagsasabi niya. Ang kulit mo! Akin na nga yung cellphone! Nag-agawan pa sila sa cellphone hanggang sa pareho silang mawalan ng timbang at mabuwal sa sahig. Nagtama ang mga mata nila at parehong natigilan habang titig na titig sa isa't isa. Grabe, ang bigat mo. Ani Aiden habang mabilis ang pagdagundong ng kanyang dibdib. Kaagad namang umalis sa ibabaw niya si Shane habang namumula rin ang mukha. Ikaw naman kasi, ang kulit mo. Kapag hindi ka pa bumalik sa trabaho mo, sasamain ka talaga sa akin. Matapos ay iniwan na siya ng dalaga. Ngiti-ngiting tumayo naman si Aiden habang sunod ng tingin sa papalayong dalaga. Yung mukha niya, parang kamatis sa sobrang pula. Sa huli, napilitan na lang siya na sundin ang dalaga. Total naman ay nakuha ni Shane ang cellphone niya. Hahanap na lang ulit siya ng magandang pagkakataon. Kahit nagpapanggap lang, ay napilitan na lang siyang gawin ang trabaho. Sa unang pagkakataon ay nagpunas siya ng sahig. Ilang minuto pa lang ay tagaktak na ang pawis niya. Grabe, nakakapagod. Hindi pala ganun kadali ang magpunas ng sahig. Reklamo niya. Bigla niyang naalala ang una nilang pagkikita ni Shane kung saan pinagalitan niya ito at pinagsabihan ng hindi magaganda. Nakaramdam siya ng konsensya, lalo at hindi pala madali ang trabaho ng isang janitor. Hindi mo talaga maiintindihan ng isang bagay kapag hindi mo pa nararanasan. I swear, pagkatapos kong maayos ang lahat ng problema dito sa hotel, lahat ng employee na naging honest sa mga trabaho nila, bibigyan ko ng award. Muli siyang napangiti at napaisip kung paano niya magagawa iyon, gayong palagi siyang hinaharangan ni Shane. Kailangan niya kasi ng katibayan para maipakita sa kanyang lolo. Ang babaeng yon, ano kaya ang magiging reaksyon niya pag nalaman niya na ako ang magiging bagong CEO na palagi niyang sinisigawan at pinipingot? Excited na akong malaman. Lalo pa siyang natawa nang maalala ang pagpiga ng dalaga sa kanyang Junjun. Matapos malinis ang area na iyon, ay lumipat siya sa ibang floor para ipagpatuloy ang paglilinis. At nang sumapit ang lunchtime, ay hinanap niya na si Shane para sabay na silang kumain. Naabutan niya ang dalaga sa pantry na natutulog at mukhang pagod na pagod.
Bakit natulog na kagad siya nang di kumakain? Nakita niya ang lunchbox ng dalaga na nasa mesa lang at halatang hindi pa nagagalaw. Natigilan pa siya ng mapatitig sa maamong muka ng dalaga. Tss, parang anghel kapag tulog. Pero paggising, para ng tigre. Nangingiti niyang wika. Hindi na naaalis ang pagtitig niya sa dalaga hanggang sa maramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi na niya kayang ikailapa sa kanyang sarili na nahuhulog na siya kay Shane. Sa ilang araw na kasama niya ito ay hindi niya akalain na ganon kabilis mahuhulog ang loob niya rito. Marahil ay dahil na rin sa kabutihan nito at pagmamalasakit sa hotel. Namalayan na lang niya ang sarili na hinahaplos na ang pisngi ng dalaga at bumaba iyon sa labi nito. Gusto niya iyong matikman. Gusto niyang angkinin ang labi nito. Natauhan lang siya nang may marinig na paparating. Lumipas ang mga araw, tila nasanay na rin si Aiden sa trabaho. Gaya ni Shane, gusto niya ring magmalasakit sa hotel. At habang tumatagal, ay na-enjoy niya na iyon dahil kasama niya ang dalaga. Tapos mo na bang linisin yung mga CR? Yes, madam. Lumapit sa kanya si Aiden habang tulak ang janitorial cart. Yung mga basura, nadala mo na ba sa labas? Baka kasi dumating na yung mga garbage collector. Okay na rin, madam. Napangiti si Shane. Natutuwa siya sa laki ng pagbabago ni Aiden dahil masipag na ito. Kahit napapansin niya na parang hindi naman sanay ang binata sa ganoong trabaho. Iba kasi ang kilos nito kumpara sa iba. Kahit sa paghawak nito ng mop ay halatang hirap na hirap. At higit sa lahat, ang itsura ng binata na tila galing sa mayamang pamilya. Napaawang ang labi niya nang magsimulang magpunas ng pawis si Aiden mula sa noo, sa pisngi at sa leeg. Dahan-dahan iyon na tila dinanamnam pa nito ang bawat hagod habang may pangaakit na nakatitig sa kanya. Lalo pang nalaglag ang panga niya nang iangat ni Aiden ang damit hanggang sa lumantad ang six-pocket abs nito. Para bang gusto niyang sunggaban ang binata para siya na lang ang magpunas ng pawis. Hoy Shane, my loves! Grabe ka kung makatitig sa kanya. Bakit pag ako ang nagpupunas ng pawis sa harap mo, naiinis ka? Sabi mo kadiri. Pero bakit pag siya, parang naglalaway ka pa? Himutok ni Estong na pinapanood pala siya. Anong sabi mo? Anong naglalaway? Sinipan niya ang binti nito na napaaringking naman dahil sa sakit. Saka siya tumalikod. Pagkarating niya sa CR ay natutup niya ang mukha. Shit! Ano ba tong nararamdaman ko? Bakit lang yummy niya? Yung mga abs niya, grabe. Parang ang sarap kagatin. Saglit siyang natigilan nang maalala ang paghawak niya sa junjun nito na inakala pa niya ay braso. Ganun ba? Kalaki yung ano niya? Pinamulahan siya ng mukha at inis na sinampal-sampal ang sarili. Ano ba itong mga iniisip ko? Para na akong baliw. Matapos mahimasmasan ay lumabas na siya ng CR. Sinalubong siya ng ngiti ni Aiden na muling nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. After ng work natin, iyain sana kitang mag-dinner. Muling namilog ang mata ni Shane sa isiping niyayaya siya nito sa isang date. Ano? Niyayaya mo ko mag-dinner? Oh, may alam akong restaurant na napakasarap ng pagkain. Treat ko. Sige, kung mapilit ka. Lumarawan ang tuwa sa mukha ni Aiden at napayas pa, kaya natawa na rin sa kilig si Shane. Okay, mas lalo kong gaganahan sa paglilinis nito kasi may reward. Ani Aiden, saka tinulak na ang janitorial cart at nagpasipol-sipol. Reward daw? Baliw?
Nangingiting wika naman ni Shane habang sinusundan ng tingin si Aiden. Kinagabihan ay sa isang mamahaling restaurant siya dinala ng binata. Teka lang, Aiden. Afford mo ba rito? Mukhang mamahalin dito eh. Baka isang order pa lang ng pagkain dito. Katumbas na ng kalahati ng sweldo natin. No worries. Yayayain ba naman kita dito kung di ko afford? Chill ka lang. Let's enjoy the night. Hindi na siya nagsalita pa. Nangawakan na ni Aiden ang kamay niya papasok sa loob. Pagkaupo ay iniabot na sa kanya ni Aiden ang book menu at nanlaki ang mata niya sa presyo ng pagkain. Aiden, tubig na lang kaya yung orderin natin? Aniya habang hawak pa ang lalamunan dahil doon ay natawa si Aiden. Ano ka ba? I told you, stop worrying. Umorder ka lang ng food na gusto mo. Kaya ko yung bayaran, kahit gaano pa yan kamahal. Saglit pang natigilan si Shane dahil sa pagtataka. Pero sa huli ay naisip na baka maraming ipon ang binata. Muling natawa si Aiden at ito na ang umorder ng pagkain niya. Saka tinawag nito ang waiter. Nang makuha na ang order nila ay agad siyang natakam. Napakabango at halatang masasarap ang mga pagkain na sa tingin niya ay ngayon lang niya matitikman. Wow! Mukhang masasarap lahat ng pagkain! Ang dami mo namang in-order. Baka maghugas tayo nito ng plato dahil wala tayong pambayad Anya ngunit natigilan nang may inabot na card sa Aiden sa waiter. Wow! Taray! Ang sosyal! I told you, kaya ko magbayad. Kahit gaano pa yan kamahal. Natatawang wika ni Aiden. Hindi na nahiya si Shane at isa-isa nang nilantakan ang mga pagkain. Grabe, para akong nasa langit. Ang sasarap! Aniya habang nangingiti na nakamasid lang si Aiden. Ilang saglit pa ay natigilan siya at nakaramdam ng lungkot nang maalala ang mga kapatid. Bakit, Shane? May problema ba? Naalala ko lang ang mga kapatid ko. Pangarap ko kasi ito para sa amin. Yung magkakasama kami nakakain sa isang mamahaling restaurant. Gusto kong ma-meet ang mga kapatid mo. Kung okay lang. Kakain tayo sa mamahaling restaurant at mamamasyal. Treat ko kayo. Ha? Bakit mo naman gagawin yon? Ikaw talaga. Baka naman maubos lang yung ipon mo para lang sa amin. Huwag mo nang isipin yon. Marami ako nun. Ha? Basta ang gusto ko, maging happy ka ngayong gabi. You deserve it. Ilang taon ka rin nagtrabaho para sa pamilya mo. Kaya turing mo ang gabing to bilang rest day mo. Magkahalong kilig at saya ang naramdaman ni Shane. Feeling niya ay napaka-espesyal niyang babae para kay Aiden. Gusto nito na maging masaya siya. Lalo pang nagningning ang mga mata niya nang ilapit ni Aiden ang tinidor na may nakatusok pang karne para subuan siya. Para sa akin yan? Tanong niya habang tutop ang dibdib. Oo, para sa'yo. Ang unang subo ko. Hinawi niya muna ang buhok sa likod ng tenga, saka bahagyang ngumanga. Pagkatapos ay nagsalin ang binata ng wine sa baso niya at inabot iyon sa kanya. Cheers! Anang binata, saka nila sabay na nilagok ang wine. Napangiti si Aiden sa kabahagyang lumapit para punasan ang bibig niya gamit ang daliri nito. Feeling ni Shane ay nasa alapaap siya habang nasa kilig moment sila ni Aiden. OMG, Aiden! Is that you? Narinig nilang tawag ng isang babae, saka ito lumapit. Kailan ka pa nagbalik? Why aren't you calling me? And who is that girl? Kaagad namang tumayo si Aiden, saka hinawakan sa braso ang babae, saka lumayo sa table nila. Sino ang babaeng yun? Tanong ni Shane sa sarili. Nakita niya na tila natatarantang nagpapaliwanag si Aiden sa babae,
habang bakas ang pagkabahala. Shit! Girlfriend niya kaya yun? Bigla ay nanlamig siya sa pag-aalalang baka bigla na lang siyang sabunutan ng babae. Ang kaninang kilig at sayang naramdaman ay kaagad naglaho. Dahil doon ay mabilis niya nang nilisan ang restaurant nang hindi na nagpaalam pa kay Aiden. Wait, Aiden! Bakit ba ayaw mong malaman ng girl na kasama mo kung sino ka talaga? I mean, you are a famous person. Kinakaya mo ba kung sino ka? It's a very long story. Please, do me a favor. I will call you na lang the next day para mag-explain. Eh paano yan? Wala na yung kadate mo. Nag-walk out na. Kaagad na palingon si Aiden at napansin na wala na si Shane sa table nila. Mabilis na rin siyang lumabas para hanapin ang dalaga pero hindi niya na ito naabutan. Labis na pagkadismaya ang naramdaman ni Shane dahil sa nangyari. Ang inakala niyang simula ng pagkakamabutihan nila ni Aiden ay isang kalokohan lang pala. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. Ano pa bang aasahan ko sa isang gwapong kagaya niya? Babaero. May girlfriend na pala siya. Niyaya niya pa ako mag-date. Kainis ka, Aiden. Napaka-babaero mo. Kinabukasan ay inawasan niya si Aiden. Kaagad siyang nag-iba ng daan nang makita niya ito. Wait, Shane! Pigil ni Aiden sa kahinawakan siya sa braso. Anong nangyari kagabi? Bakit bigla mo na lang akong iniwan sa restaurant? Sumama ang tiyan ko dahil mukhang may nakain akong hindi maganda. Ewan ko ba sa mga pagkain na yon? Sa una lang pala masarap, pero nakakasakit pala. Parang tao lang yun eh. Akala mo okay siya, pero toxic din pala. Talaga? Wait, okay ka na ba? I mean, wala ka bang ibang kinain bago tayo pumunta roon? Wala, pero nakausap na toxic na tao? Meron. Hay! Kung alam ko lang ng lalaking sinamahan ko, may girlfriend na pala, eh di sana nanahimik na lang ako sa bahay at nanood ng teleserye. Muntik pa ako makalbo. Matagal bago nakaimik si Aiden at kaagad na intindihan ang mga pasaring ni Shane. Wait, iniisip mo ba na girlfriend ko si Misty? Well, mali ka. Because she is my cousin. Cousin mo mukha mo. Baka cousin tahan. Ako ba niloko mo? Pwes, wais to. At hindi ako magpapaloko sa isang gaya mo, babaero. Nagsasabi ako ng totoo. Pinsan ko lang si Miss. Napahiyaw ito nang sipain niya ang binti nito. Lumang style na yan. Tse! Matapos ay mabilis na siyang naglakad palayo rito. Shit! Bakit ba? Napaka-violente niya. Matapos ay napabuga na lang si Aiden ng hangin saka napangiti. Okay lang. Kahit ganun, loves ko pa rin siya. Alam ni Aiden na pareho sila ng feelings ni Shane sa isa't isa. Ramdam niya na gusto rin siya ng dalaga. At dahil doon ay napagpasehan niya nang ayusin ang lahat. Kaya gagawin niya na ang naunang plano. Magpapakilala na siya sa karamihan bilang isang CEO ng kumpanya. Ang lalaking yun, akala niya siguro mauuto niya ako. Ani Shane habang nakaharap sa salamin ng CR. Hay! Sa dami ng taong pwede akong magkagusto, bakit sa kanya pa? Porket ba gwapo at sobrang yummy niya? Yung labi niya parang ang sarap i-kiss. Tapos yung abs niya, parang pandesal. Ang sarap kagatin. Parang ang sarap sumandal sa malapad niyang dibdib at makulong sa mga bisig niya. Ay! Nababaliw na talaga ako. Kumalma ka, Shane. Huwag kang maharot. Muntik pa siyang mapatili nang bumukas ang pinto na hindi niya pala naisara ng maayos. So, yun palang nararamdaman mo para sa akin? Nangingiting wika ng binata habang papalapit. Ha? Ano?
Oh, hindi ah! Tanggi niya habang dahan-dahang napapaatras. Paano kung sabihin ko na ganoon din ang nararamdaman ko? Will you allow me to kiss you? Seryosong tanong ng binata habang titig na titig sa mga mata niya. Hindi na siya nakakilos pa nang hawakan ng binata ang pisngi niya at hagkan siya sa labi. Para siyang nahipnotismo at hindi na nakatutol pa. At namalayan na lang ang sarili na gumaganti na rin pabalik sa halik at nagawa pang ipulupot ang mga braso sa leeg ni Aiden. Maging ang binata ay umakap na rin ng mahigpit sa bewang niya. Gaya ng pantasya niya na makulong sa mga bisig nito. Kapwa nila habol ang hininga nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Baka sa mukha nila ang labis na saya at pagmamahal sa isa't isa. I want you to take care of yourself habang wala ako. Huwag kang mag-alala. Sandali lang ako. Magiging maayos rin ang lahat. Ha? Anong sinasabi mo? Saan ka pupunta? Isang mapusok na halik lang ang tinagon ni Aiden sa dalaga, saka tumalikod na. Naiwang tulala si Shane sa kadahan-dahang napahawak sa labi at napangiti. Ilang oras pa ang lumipas, hinanap niya sa paligid ang binata, pero hindi niya ito makita. Estong, nakita mo ba si Aiden? Sana uli nahanap. Ikaw nakakalata na ako. Yung tingin mo sa kanya, kakaiba. May gusto ka ba sa kapring yun? Ha? Ano naman kung meron ha? May reklamo ka ba? Inis na inirapan niya sa Estong na noon ay napakamot lang sa kanya iniwan. Halos ikutin ni Shane ang kabuuan ng hotel pero nihibla ng buhok nito ay hindi niya nakita. Ang lalaking yon? Dinaan ako sa halik para malay na naman siyang makapaglakwatsa. Naku! Aiden, pag nakita kita, babaliin ko yung mga buto mo. Bigla niyang naalala ang sinabi nito matapos siya nitong halikan. Ano? Seryoso ba? Nag-resign na kaya siya? Nakaramdam siya ng pangihina sa isiping baka nag-resign na nga si Aiden. Lumipas pa ang maraming araw, hindi na nga niya nakita pa si Aiden. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng kakampi sa pagmamalasakit sa hotel. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang pagtatrabaho kahit sobrang toxic na ng paligid niya. Habang tumatagal kasi ay lumalala ang sitwasyon ng hotel. Paunti ng paunti ang mga customer dahil sa hindi magandang serbisyo. Samantala, kasalukuyan ng kausap ni Aiden ang kanyang lolo matapos nang maipakita ang mga video ng kalokohan ng nasa matataas na posisyon. Siguro naman, Lolo, hahayaan niyo akong gawin ang nararapat para sa kanila. They have to face the consequences of what they did. I'm sorry, Lolo, pero hindi ako magiging mabait sa kanila. Ikaw na ang bahala, Aiden. Ikaw na ang bagong CEO. Do what you think is right. Matapos makuha ang approval ng lolo, ay hinanda na ni Aiden ang lahat. May naisip na siyang plano para sa mga tapat at tiwaling mga empleyado. Napangiti siya nang maalala ang dalaga, saka dinukot ang maliit na box sa bulsa nito. Hindi na ako makapaghintay na makita ka ulit. Sobrang excited na ako na surpresahin ka. Aniya habang pinagmamasdan ang mamahaling necklace na balak niyang ibigay kay Shane. Miss na miss niya na ang dalaga. Ilang gabi rin siyang hindi nakatulog habang inaalala ang mainit nilang sandali. Ang aso't pusa nilang turingan noon, nakalaunan nga ay nauwi sa pag-ibig. Excited na siya para sa kinabukasan kung saan makakabalik na siya sa hotel bilang kanilang bagong CEO. Estong, kumusta ka na? Nagulat si Estong nang makita si Aiden. Naabutan niya ito na nasa elevator at may kung anong binubuting-ting. Aiden, ikaw ba yan? Teka,
bakit ang tagal mong nawala? Saan ka galing at bakit ganyan ang suot mo? Sunod-sunod na tanong nito habang namimilog ang mata na pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Bagay ba sa akin ang suot ko ngayon? Tugon niya habang inaayos pa ang suot niyang suit. Oo, para kang CEO ng isang kumpanya. Teka, saan ka nga bang pupunta? Alam mo bang sobrang nalungkot si Shane nang wala ka ng parang bula? Talaga? Nalungkot siya? Nakangiti pa niyang tugon. Oo, at lalong naging masungit. Ako palagi ang nakikita niya. Kaya eto, ako nag-aayos ng sirang elevator para naman matuwa siya sa akin. Marunong kang mag-ayos ng elevator? Oo naman. Ang totoo, technician naman talaga ang in-applyan ko rito. Kaso, ewan ko ba kung bakit ako ginawang janitor? Napangiti naman si Aiden saka tinapik ang balikat ng binata. Ayos yan. Keep it up. Siya nga pala, tawagin mo na ang ibang kasamaan mo. Sabihin mong nandito ang bagong CEO ng Elizalde Luxury Hotel. Pumunta kayo sa meeting room. Aniya, saka iniwan na ang nagulat na binata. Samantala, hindi naman makapaniwala si Shane nang malamang nasa hotel ang bagong CEO. Tama nga si Aiden. Mukhang balak ng bagong CEO na ayusin ang lagay ng hotel. Sayang naman, kung kailan magiging okay na ang lahat saka naman siya umalis. Nakakainis. Pagkatapos niya akong halikan, iniwan niya lang ako sa ere. Malungkot niyang wika. Shane! Narinig niyang tawag na Estong sa kanya. Nandito raw ang bagong CEO at nagpapatawag ng meeting. Oo, alam ko. Sinabi na sa amin ni manager. Hulaan mo kung sino nagsabi sa akin. Che, gagawin mo pa akong manghuhula. Tara na nga at baka mapagalitan pa tayo kapag na-late tayo ng dating. Di ka interesado? Paano kung sabihin ko sa'yo na, si Aiden mismo ang nagsabi sa akin na nandito na ang bagong CEO. Ano? Si Aiden? Nasaan siya? Saan kayo nagkita? Bakit ngayon mo lang sinabi? Napakamot na lang sa Estong sa biglaan niyang pagkataranta. Mabilis na siyang naglakad at umaasa na makikita niya ang binata sa meeting room. Nang makarating sa meeting room ay kaagad ginala ni Shane ang paningin pero nalungkot siya nang hindi makita ang binata. Naabutan niya ring nagbubulong-bulungan ang mga naroon at pinag-uusapan ang bagong CEO. Napayuko na lang siya habang matamlay pa rin. Naramdaman niya na biglang tumahimik ang paligid. Kahayagan na dumating na ang bagong CEO kaya nag-angat na rin siya ng tingin. Gaya ng karamihan, gulat na gulat rin siya nang makita ang nasa kanilang harapan. Okay, ladies and gentlemen, I'm Aiden Elizalde, the new CEO of Elizalde Luxury Hotel. I am the grandson of our chairman, Mr. Romulo Elizalde. Bigla ay nawalan ng kulay ang mukha ni Shane. Ramdam niya rin ang pag-iinit ng mukha dahil sa narinig na pahayag ni Aiden. Ano? Si Aiden? Ang CEO ng kumpanya? Binibiro niya ba tayo, Shane? Gulat ring bulalas ni Estong. I know some of you, na-meet na ako. Especially sa mga head ng branch. I know na sobrang nagulat kayo. I'm here to make a big change para maisalba ba ang branch na ito. All the serving will stay. At yung mga hindi, I'm sorry but I have to remove you in this company. Matapos ay nagbulong-bulungan ang mga naroon habang nanlalambot naman si Shane. Tiyak niya kasi na isa siya sa matatanggal dahil hindi naging maganda ang trato niya sa binata. Pinipingot niya at pilit na pinagtatrabaho ang CEO pala ng kumpanyang pinapasukan. Miss Shane Garcia, I need you in my office. ASAP. Ani Aiden. Lagot na ako. Ano kayang balak niya? Nang pumasok siya sa office ni Aiden, ay abot-abot ang kaba niya.
hindi siya tumitingin dito at nakayuko lang dahil sa labis na pag-aalala at hiya. Tanggap niya rin sa kanyang sarili na maaring tanggalin siya nito sa trabaho kahit na mahirap iyon sa kalooban niya. Hey, hindi ako sanay na ganyan ka. Pwede bang iangat mo yung ulo mo at tumingin ka sa akin? Dahan-dahang nag-angat naman ang tingin si Shane at sumulubong sa kanya ang guwapong ngiti ng binata. Yan, ganyan nga. Tumingin ka sa akin ng diretso. Alam mo kasi, hindi ko naman alam na ikaw pala ang apo ng Big Boss at magiging bagong CEO. Kung nung una pa lang, nagpakilala ka na, di dapat dinrato kita ng maayos. Bakit mo ba kasi ginawa yun? Bakit nagpanggap kang janitor? Kinailangan ko lang gawin yun para malaman kung ano ang punot dulo ng problema dito. Nagpanggap akong janitor para lihim na makapag-imbestiga. Kaso palagi mo akong hinaharangan. Nakagat ni Shane ang labi, saka naalala lahat ng mga ginawa niya rito. Hindi niya alam ang isasagot ng mga sandaling iyon. Alam mo, okay na rin ang nangyari. Dahil natagpuan ko naman ang babae na bumihag ng puso ko. At ikaw yun, Shane. Namilog ang mata ni Shane, lalo na nang lumapit ito sa kanya, saka hinawakan ang kamay niya. Wait, hindi mo ko tatanggalin? Of course not. Instead, I have a proposal. Will you be my girlfriend? Ha? Ano? Uy, huwag mo nga akong binibiro. Seryoso ako. Napakalaki ng paghanga ko sa'yo. Dahil napakabuti ng kalooban mo. Isa ka sa nagmalasakit dito, sa hotel. Kaya nabihag mo ang puso ko. At sa pa, 2 beses mo nang kinanti si Junjun ko. Kailangan mo akong panagutan. Ano? Para ka namang sira eh. Nahihiyang tugon ni Shane. Biro lang. Pero seryoso talaga ako. Dinukot ni Aiden sa bulsa ang maliit na box na naglalaman ng necklace. Saka ayun sinuot sa leeg ni Shane. I love you. And I want to spend my whole life with you. Mahal din kita, Aiden. Naluluhang tugon ni Shane, saka hinagkan sa labi ang binata. Lumipas ang maraming araw, marami nang nagbago sa hotel. Naging head chef si Shane at naging technician naman si Estong. Ang mga empleyadong tapat sa trabaho ay binigyan ng pabuya ni Aiden, scholarship para sa mga anak ng mga ito at pagtaas ng sweldo. Binigyan niya rin ang mga ito ng malaking cash. Ilang buwan lang din ay nagpa siyang magpakasal ang dalawa at kalaunan ay nagkaroon nga sila ng anak. Mami! Daddy! Narito na po si Tita Mayen at Tito Ichan! Hiyaw ng anak nila na si Macy na nasa edad na 4. Kaagad namang lumabas ng kusina si Shane na noon ay abala sa pagluluto ng kanilang lunch. Ang mga kapatid ko, mabuti naman at naisipan niyo kaming dalawin dito. Pasensya na ate, naging busy sa work. Alam mo naman ang buhay ng nagtatrabaho sa bangko. Ito namang si Ichan, graduating na kaya naging busy na rin. Sobrang namiss ko kasing makipaglaro sa cute kong pamangkin. Kaya niyaya ko dito si Ate Mayen. Wika naman ni Ichan na noon ay kalong si Macy. Naku ha, para namang napakalayo ng bahay nyo. Nariyan lang naman kayo sa kabilang kanto na tong subdivision. Basta, dalasan nyo ang pagdalaw dito para matuwa ang pamangkin nyo. Okay, sige na nga ate. Pagsang-ayon na lang ni Mayen. Guys, tama na yan. Halina kayo. Nakanda ng mesa. Masarap pang niluto ni Shane para sa atin. Ani Aiden. Sakto, gutom na ako. Tugon ni Ichan. Sabay-sabay silang pumunta sa kusina at masayang pinagsaluhan ang masarap na pagkain.
Matapos magsalo-salo, ay nanood sila ng movies bilang kanilang banding. Wakas.